Tao po. Ah, ikiramin. Ano pong nangyari? Nagkasakit po. Leukemia daw po. Ah, Wala po siya dito, tay. Kasi po dumating po yung anak niya sa huling pagkakataon. Dumating po yung anak sa mahabang taon. Doon po sa bahay ng biyanan ko po, hiniling nung anak. Karapatan po niya kung saan niya po gusto. Marami nga po nagsasabi bakit daw po yung huling pagkakataon na yan dapat daw po sa amin. Para wala na pong usap-usap po, hinayaan na po ng mister ko. Tara po kaya kayo doon kay Jocelyn. Tara po. Tara po, dito po tayo dumaan tayo. Di ba po, parang kinuha po yata nung darating po sila Daddy Frankie, kinuha po nung mga ano. Tay, teka na po. Ano po bang nangyari nun? Ay, sorry. Dito po mga tayo, medyo magulo po tayo. Hindi ako nakakaano. Sir. Yes po. Oh. Ayan na lang po natira sa amin. Noon po kasi tatay na nakukunin po ni Daddy Frankie sila. Dumating po si yung team po ni Sir Erwin Tulfo. Tumawag po sa DSWD po si Sir Erwin Tulfo daw po. Yeah. Ngayon, kasi daw po, may nagsumbong daw po, nung matagal na panahon na, may nagsumbong daw po kay Sir Tulfo na yun daw po ikinulong namin, minor. Minor po. Ngayon, siguro po, napanood tayo, nung po, naandito kayo nila Daddy Frankie. Opo. Mga ilang araw po, dumating naman na po sila. Pati po DSWD, buong region dito sa Nueva Ecija, dito yung lahat ng DSWD. Ngayon po, nakakaano naman po magkwento. Minsan po, kinumpain po sila. Yeah. Ngayon, si Lori po, ang sakit po sa dugo. Kaya sinalinan po siya ng 4 na bag na dugo po, sir. Ngayon, inilabas na po ng mister ko kasi bumaksak. Mga 10 days po andun sa ospital. Inilabas na po sila. Yeah. Ngayon po, dumating yung team ni Sir Erwin Tulfo nung nakalabas na sila. Binigyan naman po kami sila ng pasimula. 20,000 po. Sabihin ko na yung 20,000. Ngayon po, andito na po sila. Sabi po nila, pag daw po kailangan pa namin ng gamot o check-up, sabihin lang po namin, mag-chat lang daw po kami sa staff ni Erwin Tulfo. Nag-chat naman po ako. Ang sabi po, ite-turn over na lang daw po kami sa DSWD na malapit dito po sa amin. Ngayon po, tumawag naman po ako sa DSWD na wala na po silang gamot, na hindi na po namin kakayahan na bumili ng gamot nila dahil kamamahal po noong panahon na yun. Yeah po. Sabi po ng DSWD sa amin, 3 months daw ang bigay nila ng financial assistant. Po. Sabi ko naman po, magbaback to zero na naman po tayo. Dahil medyo okay naman na po sila kasi noon Po. Nito pong mga ilang panahon na po, chat pa rin ako ng chat sa staff ni Sir. Ayun nga daw po, naka-turn over na raw po kami sa DSWD. Kaya sabi po ng mister ko, hayaan mo na ako, ito na lang daw po ang magiging tulong nila, yung ito pong bahay nila. Oo nga po, nagbago po, no? Yan po, binigay naman sa amin ng munisipyo. Opo. Yung po. Tapos, tumawag naman po sa amin si Ma'am Japina, si Ma'am Michelle. Si Ate Michelle. Kinukumusta po sila. Kaya alam po ni Ma'am Michelle na, sabi ko, ito po mukhang may hinihintay na lang po yung anak. Yeah. Nung pong panahon na yon, 5 araw bago magkaganyan si Lori, pina-contact namin yung anak sa Manila.
At ganyan na nga yung anak, parang siya na lang hinihintay nung ina. Yeah po. Eh, hindi pa po siya dumating. Nung dumating po siya nung umaga, inalis po nila, kinumpain nila nung mister ko. Nung gabi po wala na kasi nga po nag-infection na raw po yung sa dugo. Ah. Kaya si Jocelyn, yan na lang po ang natitira sa amin. Ang ano ko po nun, binalikan po ni Daddy Frankie. Wala na po. Wala na po sila. Opo. Tapos ang kumuha po ang... Kala ko po DSWD. DSWD po, nag-combine po silang dumating eh. Magkasabay po sila eh. Nang kay Idol Rapi po ba ang sinasabi niyo? Opo, kay Idol Rapi. Erwin Tulfo Nakarating po. pala kay kay Idol Rapi. And Erwin po. Erwin Dahil Tulfo. naka-vlog pa po kay Sir Erwin eh. Erwin. Opo. Yung kapatid po niya. Opo, nung panahon daw po kasi nung sa amin na una-una yan, Opo. may nagsumbong daw po ng kapamilya namin Hmm. na may kinulong daw po namin yung mga minor pa. Hmm. Kaya nung dumating po yung staff ni Sir Erwin Tulfo, sabi sa amin nung staff niya, hindi naman po pala minor yung sinumbong sa amin. Kaya po na alerto kami tumawag sa DSWD Hmm. para rescuehin sila. Yeah po. Isakto naman pong ikinumpain ngayon, kinabukasan po dumating po si Daddy Frankie, sir. Hmm. So yung staff po ni Erwin Tulfo, Sir Erwin Tulfo, kinuha po sila. Opo, idinala po sa PJG Hospital. Doon din. Opo. Doon po din nila po dinala. Kinumpain po sila ng 10 days. 10 days. Tapos binalik din po Opo, dito. binalik po din po dito. Ah. Kasi po, ang nagbabantay lang naman po yung mister ko at saka Opo. po yung pamangkin ko. Hindi niyo po tinext sa akin na may ganong update pong ano. Kasi medyo late ko na pong nalaman eh. Ano po, sir si Ma'am Japina po alam lahat. Kasi nung pong time na parang binitawan na kami nila ng DSWD kasi after 3 months daw, tsak, bago kami makakuha uli ng financial assistance. Eh sabi ko po, back to zero na naman po sila kung sakali. Sakto naman po, nagdala yung isang DSWD dito, yung gamot, perisulfate. Yeah Kahit po. yung sa dugo ni Lori po, tsaka nila. So, yung kay Sir Erwin Tulfo po, ganun yung nangyari. After 10 days, nung inuwi na po sila. Tapos pinaayos na ko to. Ang nagpaayos daw po nato, sabihin po nila, si yung pong mayor namin. Yun lang daw po ang kayang itulong ng... Si Mayor. Okay. Mayor, thank you po. Sa Mayor Kaya po ng Aliaga po. Aliaga. Thank you po, Mayor, sa pagpapagawa po ng Kailan nga daw po, kung kailan nga daw po, sir, gumanda yung bahay niya. Tsaka, nung una pa masayahin siya, napansin ko po, sir, parang hindi na ka na naman kakulori nakakatulog. Ngayon, binibilang po ng mister ko ng mga lutong ulam na may sabaw para po sila makakuan. Ayaw po, hindi na po kinakain. Hindi na rin po siya ibinubuka yung bibig niya, ganun po. Kaya po... Sa Mayor po ng Aliaga, maraming salamat po sa pagpapaganda po ng natutulugan po ng magkapatid. Kaya po si Jocelyn, dati okay na siya. Back to zero. Kay Daddy Frankie, may masamang balita po. Hindi magandang balita, Daddy Frankie. Si Ate Lori po natin, iniwan na po tayo. Ikwento nyo nga po, bago po, po siya Yun po, bago siya mawala po. Ano po ba, may naramdaman po ba siya? Po kasi nag-menstruation po siya. Napansin ko po parang maiitim yung lumalabas sa kanya. Sabi ko po kay Tony, Dade parang iba yung mens ni Lori. Pinasok po namin. Parang maiitim kahit hindi normal yung kanyang dugo. Iayos na ako natin, linisin muna natin, tsaka lagyan natin ng pampers, ganito. Nung talagang hindi na siya nakakatulog po, nakaganyan na lang po siya, parang wala na siyang nakikita. Nung sabi ko doon sa isang kapatid na nasa highway na dumalaw dito, paki-contact na yung anak, kasi wala naman po kaming contact doon Dahil tagal lang po hindi gumagawi dito yun, minsan lang. 2 beses lang po siguro. Buhat nung
Nalagaan namin ng 13 years. Opo. Ganun po. Kaya medyo may issue pa nga ngayon. Hanggang ngayon, sir, issue pa rin. Nang mawala na, issue pa rin. Kaya sabi ko nga po, inilaban ko si Lori hanggang sa huli. Kaya hindi po ako pumupunta doon. Napakasakit po. Minsan lang pa lang po ako nagpunta dali. Ay, kuya, masakit po sa akin kasi 13 years. Yeah. Yun nangyari sa buhay ko na nandong mura-murahin po ako ng isang pamilya. Nandong sasaksakin ako. Kaya sa totoo lang po, ako po ang masigit na nasasaktan sa nangyari sa hipag ko. Dahil ako po mismo nakakasaksi kung paano po naghihirap yung hipag ko. Kaya doon po ibinuro yung hipag ko. Kasi po hanggang sa huli ba naman daw makikinabang ako. Gano'ng kasakit po yung sa buhay ko na 13 taon. Na pinaglingkuran ko yung hipag lang po ako. Yeah, po. Sir, tekram. Hipag lang po ako pero mas itinuring ko pong pamilya. Yeah. Kaya yan po si Jocelyn, kung ano pa man po ang mangyayari sa isang hipag ko, ilalaban pa rin po namin hanggang kaya namin mag-asawa. Sorry po sa mga nangyayari na yun. Opo, napakasakit po sa totoo lang. Libing na po niya bukas. Kasi po, yung anak na dumating, sabi ko nga sa anak niya nung dumating, ayan ka ako, Francis, inilabang ko yung nanay mo hanggang sa huli. Siguro naman sapat na sa nanay mo yung paglilingkot ng 13 taon. Wala akong kinuha sa kanyang kabuhayan mo. Inilaban ng amain mo yung kabuhayan mo. Kasi nung maliit po yan, andiyan na ihahabla nga po sila nung pamangkin sa kanong isang amain para kunin yung kabuhayan ni Ate Lori niya yan. Ngayon, talaga pong hindi ibibigay ng mister ko. Kaya sabi ko po sa anak ng isang araw, ngayong wala ni nanay mo, buong-buo namin isasauli sa'yo yung lupa ng nanay mo. Po. Na kung ibinigay naman namin sa'yo noon, wala na. Kaya po, tay, may pansimula yung bata, yung kalahating ektarya nung bukid ng nanay niya. Na wala pong pingas yun. Iningatan po namin yun para sa nanay niya. Para may maiwan yung magulang sa anak. Sabi nga po ni Ma'am Japina, nakita na po ni Ma'am Japina na malalay na yan. Nag-video call po siya. Na noon sabi ko po, nung medyo na, tumawag po ako kay Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, hindi pa po kaya pwedeng pagpatuloy ni Daddy Frankie yung pagtulong sa dalawang hipag ko. Kahit sa gamot lang po ba, wala na yung kung anong bagay. Eh, sabi daw po ni Daddy Frankie, hindi na pwedeng pakialaman kasi yung pong nakialam na raw po yung DSWD. Kaya po hindi na kami nag-update. Nung pong malapit nang mawala si Lori, pinakita ko na lang po kay Ma'am na iiwan na po kami ni... Kaya alam na po ni Ma'am Japina wala na. Kasi po, napakahirap sa katulad nga namin po na talagang sa kawalan. Kaya nangyari. Hindi naman po namin alam na dito na lang po huli, nalaman na leukemia na tapos kidney. Nagkomplikasyon na raw po sa, ipinost ko nga po yung Lori. Yung nakita kaya kanila, sir. Sir, po, may nag-PM po sa amin si Ma'am Grace. Ay, si Ma'am Grace po. Tapos, nag-PM sa amin, sabi ko, sige po kung ano po namin, mapuntahan. Tapos, kinabukasan, nabasa niya na Ate Jen sa live, na yung comment pala ni Ate Michelle kay Ate Jen, na wala na nga daw. Wala na po. Talagang 10 araw lang po talaga. Bibigay talaga po. 10 days lang po talagang... Ibig sabihin, nadala niyo pa ho sa hospital. Opo, nadala pa po yung kuyang niya kasi dumating po yung
anak. Kasi hindi naman po namin baka sisihin pa kami nung anak. Yeah po. Sabi ko doon sa kapatid niya, mister ko sa highway, punta ka sa highway, sabihin mo sila may contact doon sa pamangkin mo. Pa-contact mo na ganyan na yung nanay niya, baka kung ano desisyon niya sa nanay niya, kung ipa-hospital. Dahil nanay niya yun nga pong pagkuha nga lang ng parang hindi naman po niya dinalo nung nasa hospital dati. Excuse me. Naala na po. Kinuha po ng ambulansya. Sila mag-amain po nagpunta ng kasama si Lori. Nung gabi po, wala na. Marami nga po nagsasabi bakit po daw hinayaan namin doon po, nilayo pa sa amin. Sabi namin, okay na yun kesa po may marinig pa kami na hindi maganda uli. Kami po yung nakikiramay. Ang Opo, buong tatay. Salamat po. Tekram family po. Nakikiramay po sa inyo. Maraming salamat po. Sabi nga po ni Ma'am Michelle, sobrang aga naman, sabi. May plano pa naman. Papupuntahin daw po niya dito si Sir Jesse. Kung may pagkakataon noon. May sakit pa po yan. Kasama ng Katekram family, si Daddy Frankie, si Ate Michelle, sila Kuya John and Janica po. Pinapaabot po namin sa inyo yung Lagi nga po ako nagko-comment sa inyo nila Daddy Frankie. Po. Si Daddy Frankie po ngayon, nasa po siya? Nasa kabilang... Sa Mindanao po siya. Doon po siya nagmi-mission ngayon. Layo po. Daddy Frankie, ingat po dyan. Ingat po kayo, Daddy Frankie. God bless po. Kasama po ng team niyo, Daddy Frankie. Ingat po kayo dyan. Thank you po sa thank you sa inyong sakripisyo, sa inyong pagbuhos ng pagmamahal sa mga kababayan po natin. Mabuhay po kayo, Daddy Frankie. Opo. Ng mahabang panahon para mas marami pa po kayong matulungan. Kasama po ng team niyo. Nakaka-proud po yung ating Daddy Frankie. Lumayo po siya sa, nagpunta ng Mindanao. Ang dami niya pong natutulungan. Maging kayo naman po, sir. Grabe na rin po ang niya. Pagmamahal po ng ating Diyos. Opo. Kaya ingat din po kayo, sir, sa team niyo. Nalungkot lang ako dahil kabilis lang ng ganun Diyos lang. din. Mabilis nga Parang po. kailan lang natin napuntahan, Katekram. Kailan gumanda na, yung kaniyang tulugan, Oo. Dati po yan si Jocelyn, nakakausap na medyo okay. Nag-back to zero na naman. Siya yung, nakakasabay kong kumain, na anuhan ko ng pagkain, na pagbabalat ko ng Tsaka malambing siya talaga. prutas. Malambing po talaga si Lori. Oo. Hindi ko po maisip na wala siya dito. Ay, hindi po ba? Opo. Akala ko dyan po siya Hindi po. Marami nga po nagsasabi sa amin bakit hinayaan mo pa inilayo sa'yo hanggang sa huling pagkakataon. Dapat ikaw ang nasunod. Siyempre po, para daw po wala nang issue. Kasi mainam na raw po doon talaga sa bahay ng tatay nila, magulang nila. Sobrang natutuwa kay Mayor. Gusto ko lang pasalamatan ulit sa Mayor po ng Aliaga. Maraming salamat po. Pero kung nalaman lang po niya ng maaga to, siguro nung pa ho niya napagawa to Opo, nung lang po, yung hindi daw po niya alam na may ganyan sitwasyon dito sa lugar niya. Mga busy po kasi yan. Yung mga natin. Kaya dapat talaga hindi nalapit sa gobyerno, sa opisina. Siya pa naman yung sweet magsalita. Opo, malambing, magalang. Magalang. Kaya yan yung sitwasyon niya, talaga yung galang po talaga. Hindi mawala sa kanya. Pero nito pong huli, nung medyo talagang parang nararamdaman po niya siguro na mawawala na siya. Yung bangko po na yan, dito kami nakaupo, yung mister ko doon. Dito po ako. Hinawakan niya po yung kamay ko, talaga itinaas po niya yung talaga hinihigpitan po niya yung ko. Pagtatayo po ako, hinahatak niya ako. Tapos, para po ba siyang yung parang pautal na po may sinasabi. Naintindihan naman daw po nung puyang, kahit pabulol, nagpapasalamat kasiguro sa'yo. Sabi ko, lumabang ka lang. Kaya lang po talaga sabi daw po ng doktor, wala. Kumbaga sa parang leukemia. Talaga pong pagka pwede pa raw i-chemo at medyo lumakas siya,
ikekemo. Sayang po yung buhay nila, no? Kasi ano na to, katekram eh. Basta walang gamot. Or yung ganitong kagaya ni si Ate Lori o si ano pong pangalan ni Ate? Jocelyn po. Si Ate Lori at saka si Ate Jocelyn. Ano po yun, depende sa level nung... Sa tingin ko kasi, drugs po eh. Kaya, Yan po siguro drugs po. opo, kasi ang drugs po talaga, lifetime na. Lifetime na gamutan. Ngayon kung walang gamot, babalik at babalik po. Dati, hindi po kamukha ng mga dating mga beneficiary ni Daddy Frank. Ano po? Yung, ay si Kuya Oliver, sa tingin ko, ano lang po yung depression eh. O ano eh. Sa Atenida. Oo. Talaga sinusubaybayan ko rin po talaga okay na. Tsaka depende po siguro sa ano, sa trigger po nung kung na-drugs man, sa level po nung pagkaka-damage ng brain. Nung ginamot po siya, pwedeng ikwento niyo po sa amin. Kung mara si ate po, Si Ate Jocelyn. Jocelyn naman po, nung iginamot po yan, medyo naka-recover po talaga. Anong pagbabago po? Pwedeng iyan niyo po sa Ang amin. pagbabago po niya, hindi na po siya yung ganyang wild. Tapos, yung para po nakakakilala na po siya. Ganun siya. Yung natatawag niya na yung kuyang niya, tapos yung mga kapatid niya. In-injectionan po siya? Opo, in-inject po yan, makalawa. Opo, dalawa. So, ibig sabihin, matapang po, no? So, ilang linggo o ilang buwan po 1 month nag-okay? lang po. 1 month. 1 month nag-okay po siya? Opo. Tapos, sinaksakan po ulit ng 1 month. Magwa 1 month na naman po yan o mahigit. Ayun, ganyan naman. Sabi po daw kasi ng doktor nung panahon na nabubuhay yung nasirang magulang nila. Yeah. Pang ano na raw po yan, pabalik-balik. Kumbaga sa cancer, nasa stage, ano na talaga. Gagaling, babalik. Yeah. Kasi po dati gumaling na yan eh. Nung po inuwi ng hapon yan, nung pong medyo ikinumpine po sa premier, doon po talaga sa premier. Naging okay po yan. Wala pa siyang anak po noon. Yeah. Ngayon, inuwi na naman po siya nung asawa niyang hapon sa Japan. Yeah. Ay, nung nanganak po, nagkaganyan na naman siya. Inihatid na naman po siya ng asawa. Mula nun po, hindi na siya binalikan. Wala nang update. Hinihingi nga po ni Ma'am Japina yung ng mister niya. Yung address, kung ano man. Hindi na naman na po kami na itatali. Basta pangalan lang po nung mister niya ang nasabi namin. Yeah. Ang sakit po niyan sa inyo. Hindi niyo man mapuntahan yung ano pa. Pumupunta po ako doon. Doon po kamamatay, nagpunta po ako. Tapos kinabukasan po. Yeah. Nung pong nagkasakit nga po yung apo kong maliit na 11 month pa lang. Yeah. Medyo hindi na muna po ako pupunta. Habi ko mamayang gabi na lang ako pupunta sa last night. Yeah. Kahit po ba may marinig akong di okay lang po yun. Last naman eh. Ganun lang po talaga ang buhay. Kasi kasabihan nga po na magmalasakit ka man, bandang huli, ang tao walang kasiyahan, ika nga po. Pero okay na po. Meron pa naman akong paglilingkuran na isa pa. Yeah. Ilalaan ko pa rin po, ilakas ko dun sa isa. Sabi nga po nila, 13 years niyo pala inalagaan, bakit hinayaan yung doon malayo sa inyo? Dapat ganyan na lang ibinurol. Okay na po yun. Yung tawag niya Kamusta po? Pagka ganito, parang wala ka naman din kausap kasi. Hindi po. Akin na yung cellphone ko dyan. Ang ganda. At least medyo presko sila ngayon. Noon kasi ito lang siya. Opo. Tapos ito lang, tsaka po yung bintana lang na maliit. Tsaka ang maganda na bago ni Mayor yung babungan, no? Opo. Mayor, thank you po, Mayor. Ayos. Tsaka pala dito. Palikuran po, no? Opo, pinagawa po ni Mayor. Okay. Pinagawa po. Kaya po, sa totoo lang, Yeah, po. masakit. Lalo po sa tatay Tony niyo. Minsan po andyan siya. Hindi ka baka ako na, andyan ka. Hanggang ngayon, andyan ka. Sabi ko po, sabi po niya, hayaan mo na. At total naman papakita sa... Asan si Daddy Tony? Tawagin mo nga. Gusto ko lang po magpasalamat ulit kay
Ate Michelle Japina sa Techram Pure Hearts International, sa grupo po ni Ate Michelle, tapos kay Tito JC Isaac, yun, especially kay, kay Daddy Frankie, yung kanyang pagtugon sa po natin nun, sa magkakapatid. Maraming salamat po, Daddy Frankie. May kasama po ako dito, si Tita Nelia S25, yung pong dares sa akin po. Maraming salamat po. Tita Nelia S. Tita Nelia S. Thank you Maraming po. salamat po. At kay Tatay Sir Tekram. At sa buong team po. Maraming salamat po sa pagtulong niyo po. Tay, condolence po. Condolence po. Sorry po sa... pinapabot ko po yung pakikiramay ng buong Tekram family, ni Daddy Frankie, ni Ate Michelle, lahat po ng ka-Tekram po sa inyo, tay. Akala ko nga ako kasi noon, po sila. Tapos nalaman ko lang po. Ganun po pala yung nangyari. Yeah po. Hanggang doon lang pala sila. Nakipag-unahang kinuha niya, hindi naman pala nila tutustusan sa kwan. Saka ito may ibang sakit pala, kaya pala biglang-bigla yung panghihina niya. May sakit pala sa leukemia. Natuklasan itong huli namin dala. Leukemia, tapos sa bato. Tapos nagkaroon pa ng UTI. Kaya biglang-bigla yung kanyang paghihina. Po. Hindi ko naman alam kung ano yun. Kaya lang, paano nangyari. Nagkamali rin ako. Dahil dapat pala, hindi ko binigay sa DSWD. Dapat pala, kasi naman natagalan din ako kay Daddy Frankie. Hindi ko naman alam na kinabukasan, darating na sila. Wala namang naging update na darating sila. Kay Sir Erwin Tulpo po yan. Sabi nila, yun daw pinakakon ni Erwin Tulpo, tapos pinuha ng DSWD. Wala naman akong maisagot ko, pero kung alam ko silang darating nung kinabukasan, hindi ko bibigay. Dahil sasabihin ko lang sa kanilang meron ng kukuha niya magpapagamot. Po. Hindi ko naman alam na kinabukasan darating sila. Sorry po sa mga pangyayari, tay. Ayos lang. Talagang nandun lang siguro tinakda sa kanya. Kasi kung magkakaroon ng dahilan yun kung talagang hahaba pa buhay niya. Po. Magkakaroon ng ibang dahilan na hindi, doon sabi na hindi matutuloy. Siguro hanggang doon lang talaga. Kaya ang nakakuha yan yung mga kapatid ko, nagpatulpo sa amin yan. Matagal na pala yun. Nahalongkat siguro. Ano po yung Kapatid daw pala niyo yung nagpatulpo. Oo, gano'n. Natuklasan lang namin itong huli. sinabi din po natin na kapatid na pamilya din niya ng maling sumbong. Kaya nga po Baka hindi po naintindihan lang. Baka akala po nila kapatid niyo. Hindi. Ang pagkakasumbong daw kasi minor de edad yung kinulong ko. Po. Kaya siguro na alerto sila. Kaya na-alerto sila. Pagnilis ang DSWD. Sinabi rin sa amin nung nagpunta rito ang staff Ni Erwin Tulpo po, Sir Erwin Tulpo. Tsaka po yung pangalan nung alam na po na pamilya nga din po. Po. Tsaka po yung anak. Ayun yung anak. Ngayon lang po lumitaw yung anak. Ngayon lang lumitaw yung anak. Kinukuha doon daw igbuburol. Binigay naman namin. Makasabihin naman nila. Nung ala ng usap. Kaya doon naburol sa bahay ng magulang namin.
Opo. Ayos na nga rin kako yun. Hindi na natin buron. Ganito na lang talaga yung magiging ano nila. Yeah. Pero na lang talaga kung aalagaan mo, dadalhin mo sa ano. Pagka talaga masusuporta. Opo. Ito nung ano na yan, nung kinuha ni ano nga, pang isang buwan lang yung naging gamutan eh. Opo. Kaya anong mauubos na yung gamot niya ni ayaw nang inumin din. Kahit ng gatas, nakalagay sa gatas. Ayaw nang inumin. Alam po niya, no? Nagkakaisip na, ayaw nang inumin Kakaisip yung... po eh. Naaalala na niya lahat halos eh. Naalala niya na po yung Nung maalala na niya yung lahat ng ano, ayaw na inumin yung gamot. Tinatapon na kahit kasama na sa gatas, ayaw. Yeah. Kaya, ayun, naging kalmante lang siya. Tapos tinawagan namin yung ano, sabi, pag-abitara, tinawagan namin yung staff ni Tulpo. Pinasa naman kami sa DSWD dyan. Tinawagan naman namin yung DSWD. Para sa... hanggang doon na lang daw sila. Ayun, yun. Pinatulpo pala talaga pala kayo. Totoo po pala, no? Pinatulpo kami. Talaga. Ano po ay yung anak. Mga palang mag-alaga ng kapatid. Patutulpo ka. Ang hirap po pala yan. Huli na po nung nalaman namin, nung pangalawang balik na lang po nung staff. Yung staff. Yung po doon ako malungkot eh. Yung Pamilya mo dapat matanggal na po yung gano'n. Dapat sana pagtulong-tulungan eh. Basta tayo, ingatan yung sarili nyo. Nahilo po kasi yan. Yung ano, yung pag-iisip po ng problema ng mga kapatid nyo, ano ho yan? Araw-araw po na umaano sa isip nyo yan. Naging depressed din ka. Hindi nga rin ako makatulog minsan. Pagkabi nga po, ba ayaw mong matulog? Yeah. Pag may matulog at baka naman ikaw mamaya, ay mapano, katang buhay natin. Saka tahimik na si Lori May. Yeah. Total, alam naman ako ng kapatid mo na napaglingkuran mo siya, naipaglaban mo siya. Yun po yung magandang pakiramdam doon. Yung wala po bang umaano dito dahil ginawa niyo naman po yung best niyo, tay. No, nay. Kumbaga wala pong walang umaano pong konsensya sa puso't isip niyo. Kaya nga po, ay basta malinis ka ako. Talaga sa pagkamatay ng kapatid ko na yan, hindi na wala akong pang ano, hindi sila sa kanila. Kung sila yun lang ang kaya nilang ano, manghimasok sa kapatid namin, wala na akong magagawa sa kanila. Basta ako, yung tungkulin ko bilang matandang kapatid, pinakita ko naman sa kanila. Pero kung hindi pa nila makita, at sinasabi pa yung pinabayaan ko yung kapatid ko, asa kanila na yun. Diyos na lang nakakakita no, kung ano yung ginawa kong mabuti sa kapatid 30 ko. years po namin. 13 taon na inaalagaan ko yan. Paano pababayaan po Paano? kaya? Bay, kung pinabayaan ko yan, ala pa hindi abot na 1 taon yun. Sakit naman po talaga. Yeah. Kaya nga sumasakit nga lang din yung pag nanay na pinabayaan mo ron, 13 taon mo inalagaan, pagkatapos sasabihin pinabayaan mo. Hindi nga po niya nasilip sa 13 taon. Sa 13 taon, hindi nga nila napuntahan. Naghahandaan. Naghandaan sa kanila kahit napadalan lang nila ng tigisang tipak na ano yan, hindi niya napadalan. Para hindi ko kayo masyadong ano, tay. No? Salamat po sir sa Opo. Hindi po. Bye po. Bye. Line na line. Ayan. Ingat po kayo, ha? No. Thank you.